Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa usapang batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay ating pong talakayin ang isang napaka-importanting paksa na direktang nakakaapekto sa mga pangarap ng bawat Pilipino. Yan po ay ang tungkol sa korupsyon. Alam niyo po, yung korupsyon ay hindi lang isang salita yan o balita o something na babasa natin sa libro. Ito po ay isang problema na sa kasamaang palad ay naging bahagi na ng ating lipunan at kultura. Pero ang magandang balita ay nasa atin ang kapangyarihan na baguhin ang kultura ng korupsyon na nangingibabaw sa atin ngayon. Kaya ngayon, hindi lang tayo magle-lecture. Tayo ay mag-iisip, magpaplano, at maghahanda para sa isang mas magandang kinabukasan. So, ang pag-uusapan natin ay isang partikular na halimbawa ng korupsyon na nararanasan natin ngayon. Yung mga nangyayari dyan sa loob ng DPWH in connivance with some prominent politicians. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila at dyan sa katabing probinsya natin, no? Sa Bulacan. Ang pondo para sa flood control o pagkontrol sa baha ang ating pong bibigyan ng importansya sa talakayan na to. Tuwing umuulan, ano ang madalas nating nakikita? Baha. Tama? Mga kalsadang hindi madaanan. Mga bahay na lubog. Mga klase na kanselado. Madaling araw pa lamang, kanselado na ang klase. Nakakalungkot po isipin na bilyong-bilyong piso ang inilalaan ng gobyerno para sa mga proyektong dapat sanay pigilan ng baha o bawasan man lamang ang pagdaloy ng baha sa ating bansa. Pero bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari? Siguro ang kasagutan dyan ay alam nyo na. Bakit madalas sa mga pondong ito ay hindi napupunta sa tamang proyekto? May mga kontratang ibinibigay sa mga kumpanyang hindi kwalipikado. May mga materyales na substandard. O minsan ang proyekto ay hindi man lamang natatapos. O worst case scenario, talagang hindi tinapos o inumpisahan. Pera na dapat ay para sa proyektong para sa protection natin ay hindi nanakaw. Ito ay hindi lang pagkawala ng pera. Ito ay pagkakanuno sa tiwala ng publiko at direktang naglalagay sa panganib sa ating mga komunidad at sa ating buhay. So ano ang dapat gawin ng taong bayan? Ano ang panangga laban sa korupsyon? Ano ang mga solusyon? Ang solusyon po ay nasa ating kamay, mga amigos, mga amigas. Kaya dapat hindi tayo mawawalan ng pag-asa. May magagawa tayo. Ang laban sa korupsyon ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Kaya dapat umpisahan natin kung paano natin sasanggain ang mga kalokohan ng mga politikong parang buwaya kung kainin ang pera ng bayan. Isipin nyo kung ang lahat ng desisyon ng gobyerno, lalo na sa paggastos ng pera, ay malinaw at nakikita nating lahat. Walang itinatago. Kapag malinaw ang lahat, mas mahirap magtago.
ng katiwalian. Tayo bilang mamamayan ay may karapatang humingi ng impormasyon at magtanong. Karapatan natin yan. Nakalagay po yan sa ating saligang batas. Ang bawat isa, mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa bawat empleyado, ay dapat managot sa kanilang mga kilos at desisyon. Kung may mali, dapat may mananagot. Hindi lang ito para sa mga nasa gobyerno, pati tayo, tayong lahat. Sa ating mga sarili ay dapat may pananagutan. Ang korupsyon kasi, alam nyo, hindi lang nasa gobyerno yan. Miski sa labas ng ating pamahalaan, may korupsyon na nangyayari. Ito ang ating moral na kompas. Laging piliin ang tama kahit walang nakakakita. Iwasan ng tukso na gumawa ng mali. Kung bawat isa sa atin ay magiging matuwid, tatayo tayo ng isang lipunang may matibay na pundasyon. Isang pundasyon na malakas, na hindi basta-basta matitibag. Dapat kasi maging mapagmasid tayo. Kung may nakita o narinig kayong kahina-hinala, huwag kang matakot. Huwag kang matakot magsalita. Ang pagiging alerto ng bawat isa ay malaking tulong sa pagpigil ng korupsyon. Kaya nga tayo ngayon dito, ginagamit natin itong social media para matulungan ng ating pamahalaan na tigilan yung korupsyon na yan. Maging inspirasyon tayo sa iba. Kung tayo mismo ay nagpapakita ng integridad, mas madali nating mahihikayat ang iba na sumunod. Gamitin po natin ang YouTube, ang Facebook, ang TikTok, ang Twitter, ang lahat ng social media platforms upang mapalaganap na ang lahat ng Pilipino ay kontra sa korupsyon. Meron din tayong makabagong teknolohiya na nakakatulong ng malaki. Ito, narinig ko lang to ng isang araw. Dahil sa usapang batas may nagtanong. Marahil narinig nyo na ito sa cryptocurrency, pero higit pa doon ang gamit nito. Una, hindi ko naintindihan to, pero pinag-aralan ko. Dahil mukhang makakatulong siya. Kung hindi man niya entirely mapiprevent, at least merong sistema na kung paano makikita natin na nagkakaroon ng kalokohan sa ating gobyerno. Isipin nyo ang blockchain bilang isang digital ledger o talaan na hindi mababago. Kapag naitala ang isang transaksyon o impormasyon dito, hindi na ito pwedeng palitan o burahin. So yan yung blockchain na mukhang gustong ipatupad ng ilan sa atin sa mga naglilingkod sa ating pamahalaan. So paano makakatulong to sa flood control? Unang-una, dun tungkol sa transparency. Bawat piso na ginasto sa flood control project ay maaaring maitala sa blockchain, mula sa pagbili ng materyales hanggang sa sahod ng manggagawa. Makikita ng lahat kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. So hindi mo mababago yung dito yung talaan. Tamper-proof records ang tawag dito. Mas mahirap siyang madaya o maglihis ng pondo. Mas mabilis at mas maayos ang pagsubaybay sa mga proyekto. Bagamat hindi siya gano'n na 100%, at least makakatulong tong blockchain na tinatawag ng ilan na nasa information technology industry. Ang blockchain ay pwede nating sabihin na makakatulong nga na magaling na instrumento para mapigilan ng korupsyon. Pero kailangan pa rin natin ng matibay na batas at regulasyon na dapat maipatupad natin.
Ito ang magsisilbing gabay at panangga sa mga anomalyang nangyayari sa ating bansa. So, ibig sabihin, kailangan natin ng mga batas na nag-uutos ng transparency sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. Kailangan natin ng mas mabilis at mas epektibong pagpapatupad ng batas sa mga tiwali. Yung mga buwaya doon sa may Quezon City at yung mga mas malaki pa sa buwaya doon sa may Maynila. Yan, medyo mababantayan yan. So kailangan natin ng mga institusyon na walang takot na mananagot sa mga gumagawa ng korupsyon. Yung hindi nasisindak, no, yung hindi kayang takutin ng kahit sinong malalaking politiko at mga ma-impluwensyang mga public elective officials. Kasi minsan pag medyo sabit sila, inaharang no? At makikita nyo yan sa mga nagdaang araw at linggo. Ay ano sila pag alam na masasabit sila kung anong pangontrang ginagawa doon sa investigasyon. So hindi madali ang laban na ito. Hindi kayang gawin ng blockchain ang lahat. Hindi nito mapipigilan ng mga taong sadyang gustong mandaya. Kailangan pa din ang tao na may integridad. Hindi pwede yung isang information technology instrument lang ang gagawa niyan. Dapat may taong gumagabay na mataas ang integridad. Pero alam nyo, nasa inyo ang kinabukasan. Kayo ang magmamana ng bansang ito. Kaya dapat kayong mga kabataan ay kumilos pero sa tahimik at magandang pamamaraan. Huwag yung rallying may nasasaktan, may nasisirang gamit. So, gandahan natin yung pagbabago. Hindi yung pagbabago sa pamamagitan ng kaguluhan. So, dapat magkaroon tayo ng bagong kabanata dito sa ating bansa, no, na mag-aalis sa lahat ng uri ng korupsyon. At dapat umpisahan na natin ito ngayon. So, mga amigos, mga amigas, tingnan nyo ko. Tingnan nyo po ang isa't isa. Hindi lang tayo mga mukha sa karamihan. Tayo po ang puso at kaluluwa ng Pilipinas. Tayo po ang mga anak. Tayo po ang mga kapatid. Estudyante na nagtatrabaho ng gusto, nangangarap ng malaki, at naghahangad ng mas magandang buhay para sa ating sarili at sa ating pamilya. Mahal natin ang ating bayan, kaya tulungan po natin ito. Mahal natin ang mga kabataan, kaya magpursige po tayo na humanap ng mga solusyon para makatulong sa ating gobyerno. Alam po natin lahat ang sakit ng korupsyon. Nakita natin itong nagnanakaw sa ating mga komunidad. Mga nagpapabagal sa ating pag-unlad at sumisira sa ating tiwala sa mga dapat sana'y naglilingkod sa atin, pero imbis na maglingkod sa ating bayan ay ninanakawan po tayong lahat. Kung nararamdaman natin yung pagkabigo, yung galit at yung kawalan ng pag-asa. Mga amigos, mga amigas, ngayon gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi tayo walang kapangyarihan. May kapangyarihan po tayo. Meron po tayong lakas, meron po tayong tapang, at ang determinasyon upang baguhin ang ating kwento. Mari po tayong magsulat o sumulat ng isang bagong kabanata para sa Pilipinas. Isang kabanata na malaya sa salot ng korupsyon. Madala na po tayo
Huwag na po tayong magpauto sa mga politikong matatamis magsalita at dinadaan sa pambobola sa tuwing magkakaroon ng halalan. Ang episode na to ay hindi lamang tungkol sa politika o mga patakaran. Ito po ay tungkol sa ating mga buhay. Ito po ay tungkol sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating kinabukasan. At ito ay tungkol sa paglikha ng isang Pilipinas na kung saan ang ating mga anak ay lumaki ng may dignidad. Kung saan ang ating mga komunidad ay umunlad. At kung saan ang ating mga pangarap ay lumipad. Sana pagsama-sama tayong lahat, walang kulay pula, walang kulay dilaw, walang kulay pink, walang kulay puti, no? Kumbaga lahat ng kulay dapat magkaisa-isa tayo. Maghawak kamay tayong lahat, hindi bilang mga estranghero kundi bilang mga kapatid. At italaga natin ang ating mga sarili sa mga narangal na layuning ito. Dapat tayo yung maging henerasyon na sa wakas ay sisira sa tanikala ng korupsyon at magtatayo ng isang Pilipinas na karapat-dapat sa ating pagmamahal. Isang Pilipinas na ipagmamalaki natin ng gusto sa buong mundo. Lalong-lalo na yung ating mga sakripisyo at ating hindi matitinag na pag-asa. Ngayon dito na lamang po, ito pong muli ang lingkod, Atty. Rene. Maraming salamat po.